spirit just refined like a phoenix from the ash. Find my strength from within. I am stronger than before. I know that Ayun, oh. Keychain. Ayan. Buhay minivan. Ang sarap lang sa pakiramdam na tinitignan ko siya kahit medyo madumi. Sa mga may sasakyan dyan, ganun din ba pakiramdam nyo? Yung parang, ang sarap titigan nung sasakyan mo, di ba? Every time na namimiss ko si Netoy or parang gusto ko ng oras na mapag-isa, parang ganun, pupunta ako dito kay Netoy. At si Netoy pala ay 8 months na simula nung dumating siya sa buhay naming pamilya. So dahil March ngayon, si Netoy ay 8 months na. At sa loob nung 8 buwan na yun, ang dami na naming pinagsamahan nito ni Netoy. And then eventually, ginamit ko na rin si Netoy sa camping. Which is yun naman din talaga yung una kong pangarap sa kanya na magamit. Kaya di naman tayo nagpalit ng mas malaking sasakyan. Sa mga hindi nakakaalam, dati po akong nakasidan at medyo masikip yon dahil nga 4 na kami simula nung lumabas yung bunso ko. Masikip na yung sedan para sa amin, nasisikipan na kami. At ang pag-uusapan natin sa video na to ay tungkol sa camper van. Sa kung anong klaseng camper van ba itong si Netoy. Sa pag-search ko, sa paghanap-hanap ko ng mga YouTube video, nalaman ko na meron palang 2 klase ng camper van. Yung camper van na talagang binibuild, kino-customize, ginagawa ng kung ano-anong inaayos sa kanya para maging komportable talaga siya at matawag na camper van dahil nga nilalagyan ng maayos na higaan, may mga compartment, may mga lutuan, yung iba may mga lababo pa. At si Netoy, pansinin niyo sa likod. Oh, ayan, di ba? Ano napansin nyo? Di ba wala naman talagang kahit anong minodify sa kanya? Pero bakit ko siya natatawag na camper van? Unang-una dahil nagagamit ko siya sa camping. Pangalawa, camper van siya sa kategory na no build. Kasi yung pangalawang klase ng camper van ay yung tinatawag na no build camper van o yung camper van na walang minomodify pero nako-convert mo siya as camper van kapag kailangan mo. Paano nangyari yon nang walang binibuild? Ipapakita ko sa inyo. Kung ang iniisip nyo sa pagkakaroon ng camper van ay magastos at matrabaho, sa totoo lang, hindi naman. Depende kasi yon sa klase ng camper van na gusto mong mangyari dun sa sasakyan mo. At dahil nga itong si Netoy ay isang family car or family van at hindi ko siya pwedeng gawin talagang permanenteng naka-build na camper van, ang maganda sa kanya ay ito nasa gitna. Ito ay straight seat. Ayan, oh, diretso lang yan. Straight seat lang yan. Siyempre dapat may maupuan na maayos yung kasama mong bumabiyahe. Pag umalis kayo, upo sila dyan. Pero kapag kailangan mo nang i-set up yung camper van mo sa campsite, ang ginagawa ko dyan ay ibinababa ko itong sandalan pag ganun. Tapos kapag nakatiklop na yung sandalan, ititiklop ko pa ng isang beses na pa ganito hanggang kung mapansin nyo, ayan o, itong kapal na to papantay dyan yung upuan na nakataob siya, nakatiklop. At kapag nangyari yon, isang diretso na maluwag na space ang meron ako dito sa looban, kagaya nung nakita nyo sa mga nakaraang video nung nag-camping kami. At kapag maluwag na yan, pwede na siyang tulugan. Ang kailangan mo na lang, komportabling higaan. Kaya itong papakita ko sunod sa inyo ay yung nilalagay ko dito kapag nakatiklop na itong upuan. Pagpasensyahan nyo na ako medyo makalat dito sa likod. Wala ganun talaga eh. So ayan, ang nilalatag ko dito kapag nakatiklop na tong upuan ay ito. Ayan, bumili ako ng inflatable bed. Ito inflatable bed, hinahangin na namin to kapag nasa campsite na para mailatag dito. At hindi lang isa yan, ayun pa isa, 2. Tapos ayan, nandyan din yung mga camping chair tsaka camping table natin. Nakita nyo na yan, importante sa camping yan. Napaka-importante na kailangan meron kayo sa mga no-build camper van ninyo, USB electric fan. Wag sana yung electric fan na sinasaksak sa 220. Medyo mahirap yun. Although posible naman, pero mas maganda kasi na USB fan lang dahil mas madali siyang i-power up, mas madali siyang hanapan ng saksakan, pwede sa power banks kung may mga power banks kayo. Ayan, 2 nga yung ganito namin. Ayan.
Ito sa akin, ito sa mga kasama ko dito sa loob. Parehong USB yung gamit na wire sa kanilang dalawa. Yun, kagaya ng sinabi ko kanina, pwede siya sa power bank pero hindi siya pang magdamag. Kaya yung next na ipapakita ko sa inyo, ito talaga sobrang importante. Kung may i-invest kayo talaga na medyo gagastos kayo sa mga no-build camper van ninyo, kahit sa anong camper van naman, ito talaga yung importante. Yan. Kailangan nyo ng power station. Power station, basically para siyang power bank na pinalaki, pinalakas, pinarami yung kayang gawin. Nabanggit ko kanina na mas okay na USB yung gamitin ninyo dahil may USB ito. So dito ko siya sinasaksak yung mga electric fan namin at sobrang hina lang mag-consume ng kuryente kasi ng mga ganito. Kaya ito, feeling ko yung ganito kaya ng ilang araw kung gagamit ka ng ganito. Ano pala to? EcoFlow River 3 Max Plus. Kaya siya naging River 3 Max Plus dahil ito tsaka ito pinagsama. Pero pwede ka kasing bumili nito ng ito lang. Yeah. Oh, ito lang. Pwede yun. Ito lang yung gusto mong bilhin, River 3. Itong River 3 Plus lang, pwede yun. Pero kung halimbawa mabibitin ka na sa kanya dahil mas matagal kayong mag-camping, pwede kang magdagdag nitong smart battery. Sa kanila din yan, EcoFlow din yan. Pakita ko. So ayun, EcoFlow din yan. Bali, design talaga siya para kung gusto mong i-extend yung battery life nito. Ayun. Ganun. Samahin mo. May connector sa likod. Isang mabilis na technical lang tungkol sa kanya para mas maintindihan natin na okay siya is kung ito lang yung ipe-purchase mo, halimbawa, yung ito lang nasa ibabaw, yung itong power station lang na nasa ibabaw. Okay yun. Maraming kuryente na may bibigay sa'yo. Pero pag dinagdagan mo kasi ng battery na to, yung capacity nito ay times 2 ng kung ano meron to. So 1 plus 2 equals magiging 3 times yung energy na kayang ibigay kapag ganito sa yung setup mo. So kapag ito lang, isa, pag dinagdagan mo nito, magiging times 3. Ayun, may saksakan din ng 220 volts. So kung may mga 220 volts kayo na mga dalang gamit sa mga trips nyo, sa mga camping nyo, sa mga camper van ninyo, ayan, pwede siyang i-charge sa solar panel, pwede siyang i-charge sa cigarette lighter port dito sa loob ng sasakyan. Pwede mo na i-charge sa bahay kapag bago kayo umalis, pwede yun. Pwede rin sa gas generator. So kung magkaka-interest kayo na gawing camper van yung mga sasakyan ninyo, yung mga minivans ninyo, kahit hindi minivans, at ayaw nyo ipa-customize dahil nga syempre dapat convert pa rin into family car, I suggest pwede nyo gawing no-build camper van yung mga sasakyan ninyo sa pamamagitan ng mga gamit na pinakita ko. Yung mga very essential lang, napaka-importante. At sa lahat ng yon, ang pinaka-importante ito, power station. Pwede rin natin gamitin ang portable power station na to kapag halimbawa, hahangin na natin yung mga inflatable bed natin. Gamit yung inflator niya, syempre kailangan niya ng kuryente. At sa mga camping, masakit sa likod kapag wala kang hinihigaan na malambot kagaya ng inflatable bed na to. At syempre, napaka-importante din sa ating mga camper vans na dapat meron tayong tire inflator. Syempre, paano pag na-flat yung mga gulong ng mga camper vans natin? Dahil coffee lover ako, dapat meron laging mainit na tubig. Kaya rin magpakulo ng tubig ng EcoFlow River 3 Max Plus. Ayun, no, kumulo agad. Ito yung ilan sa mga ilaw na ginagamit ko kapag nasa camping ako. Subukan nating i-charge at isaksak dito sa EcoFlow River 3 Max Plus. Ito yung ginagamit ko na ilaw pang magdamagan para may ilaw tayo sa camping site para visible na may nagka-camping doon sa area na yun. Yan, oh. Kayang-kaya siya ni EcoFlow River 3 Max Plus. Ito pa isang ilaw na ginagamit ko sa camping. Subukan natin i-charge. Ito naman is rechargeable. Ito kasing isa hindi siya na-charge. Ganyan lang siya talaga. Okay. Ayun na, charging na. Kita na yung kulay pula. Yun. Ito yung mga ilaw na gamit ko sa camping at napaka-importante na meron akong power station para ma-power up at ma-charge yung mga ilaw na yan dahil kailangan talaga natin sa magdamagang gabi, napakadilim sa mga campsite, kailangan natin ng mga ilaw. So kayang-kayang i-charge at pailawin ng EcoFlow River 3 Max Plus yung mga ilaw na gamit ko. Ayan o, meron siyang nagko-consume lang siya ng 6 watts.
At sa 34%, itong battery na to yung gumagana sa ngayon. Ito hindi pa siya nagagamit dahil ito pa yung kailangan ubusin bago gumana ito. At ito ay meron ngayong 34%. At sa 34%, ito yun yung smart battery. Sa 34% at nakasaksak sa output ay 6 watts, gagana siya ng 22.5 hours. So kahit halos isang araw na nakasaksak yung dalawa na yan, at 34%, tsaka mo lang mauubos itong laman nito. 34% lang yon. Paano kung naka 100% yung smart battery? Meron ka pa dito sa ibabaw. O, di ba? Sulit na sulit yan. At ito palang EcoFlow River 3 Max Plus ay merong tinatawag na UPS or uninterrupted power supply na magagamit natin kapag bigla ang nagkaroon ng power interruption, nagkaroon bigla ng brownout. Halimbawa, nagko-computer ka tapos hindi mo pa nasi-save. Mag-act siya as UPS. Halimbawa, nagko-computer ka tapos bigla nag-brownout, hindi mo pa nasi-save yung mga ginagawa mo sa computer. So, from AC, bigla magko-convert into battery ng power station yung power supply mo. Parang ganito. Nakakonect ngayon si EcoFlow River 3 Plus dito sa extension wire natin na nakakonect sa AC 220 volts at meron nakalagay sa kanyang ilaw dito sa gilid. Kapag ganito yung setup na nakakonect siya sa AC 220 volts grid at may nakakonect sa kanyang device, matik yan, gagana yung UPS or uninterrupted power supply. Kapag pinatay ko itong extension, ang mangyayari ay gagana ngayon yung mismong battery. At mangyayari yon sa loob lang ng 10 millisecond. Tingnan natin. Pansinin nyo yung mangyayari dito sa bombilya, kukurap yan ng sobrang bilis. Nakita nyo, nag-blink? 10 millisecond lang yon. So, ang gumagana na ngayon ay yung battery ng EcoFlow River 3 Plus. Tsaka napakagaang lang 4.7 kilograms kapag yung River 3 Plus lang. Tapos kapag sinama mo naman yung smart battery, magiging 10.8 kilograms pero napakagaang pa rin. At nabasa ko rin na ang lifespan nitong EcoFlow River 3 Max Plus ay hanggang 10 taon. So 10 years mo siyang magagamit at kaya mo siyang i-charge ng up to 3,000 charging cycles. So ibig sabihin, every time na malulobat siya, pwede mo siyang i-charge ng paulit-ulit hanggang 3,000 times. Kung sa palagay mo mahal to, sulit na sulit yung 10 taon sa paggamit nito. Papakita ko rin sa inyo yung iba pang importanteng gamit na meron kayo sa loob ng no-build camper van ninyo. Ito. Nandito yung mga kailangan ko sa pagluluto. So ayan, nandiyan yung mga lutuan. Mura lang yan sa Lazada. Meron tayong takore, meron akong prituhan, tsaka saingan. Ito yung portable na butane gas stove. Ayan. Ilang beses ko na rin nagamit at okay na okay sa akin to. Nakakatuwa. At syempre, kailangan mo ng butane gas. At ang dami ko nire-recommend sa inyo na gamit na kailangan nyo sa no-build camper van, pero ito hindi ko i-recommend. Huwag kayong bibili ng ganito kalaking cooler. I mean ganito kaliit na cooler, hindi siya okay. Kasi parang pagdating pa lang namin doon sa camping site, maya-mera ng konti, lusaw na lahat ng yelo. Unang-una dahil maliit siya siguro, tsaka manipis. So huwag kayo bibili ng ganito kalaki. Ang bili nyo yung mas malaki siguro. Ayun, mali ako dito. Ito, ayan o. Yan. Ito ang very helpful sa amin. Napaka-useful talaga nito kapag nasa camping kami. Lalo ngayon, summer na. Napaka-init. Kaya pagpunta tayo sa mga campsite na medyo tirik ang araw or pag sa panahon ng tag-ulan, kapag maulan, ang tawag dyan, car side awning. So nabubuksan yan hanggang dito. Malaki-laki yan parang ang size ng nabili ko na to ay 2 meters. 2 meters yan, 2 metro. So enough lang yung size niya para sa size ng minivan namin. Kaya okay na okay yan. Gamit na gamit talaga sa camping yan. Ito, dala kayo ng mga ganito. Ayan, mga LED bulb, LED light na magamit nyo kapag madilim na. Importante yan. Balik tayo dito sa harapan. Dito sa harap ay meron akong ayan, mga ilaw talaga. Napaka-importante na mga ilaw based sa experience ko sa ilang beses na nakapag-camping. Napakadilim talaga sa mga campsite, syempre pag gabi na. Lalo na yung mga raw site, yung mga raw camping site na hindi naman talaga camping site. So totally wala talagang ilaw. So, importante may mga ilaw kayo ng ganito. Mga pwedeng i-charge dun sa power station. Ano ko dito yung nabili, hindi ko pa natitesting Ang tawag dito ay basta sinearch ko lang sa Lazada ay camping light. Lumabas to. Sobrang hina niya lang sa kuryente.
Nung sinaksak ko siya dun sa power station, USB rin kasi yan, nung sinaksak ko siya sa power station, wala pang 1 watt. Lahat yan umiilaw. Pakita ko sa inyo, baka hindi kayo naniniwala na wala pa siyang 1 watt. Ayan yung output niya. So dahil wala nakasaksak, 0. Okay? Sasaksak ko to ngayon dito. Yan, naka-on na. Pero tingnan nyo, wala pang 1 watt. Ganun katindi, di ba? Wala pang 1 watt yan. So kahit magdamag yan, maghapon magdamag, hindi niya kayang ubusin to. Ganun kalupit. Kaya nga ng mga maliliit na na power banks na ginagamit sa mga cellphone. Pero dahil meron naman akong EcoFlow River 3 Max Plus, hindi ko na kailangan ng mga power banks. Dahil ito ay super power bank talaga to. O baka sabihin nyo, hindi gumagana yan kasi 0 watts eh. O saksak ko yung isang electric fan para makita nyo. Naka-on na. 2 watts na agad yung number 1 yung electric fan. 4 watts na. Dalawa kasi yung electric fan eh. 1, 2. So 4 watts. Kaya nakakatawa tong ilaw na to dahil halos wala talaga siyang kinukonsume na energy. Konting-konti lang. So, ayun, basically, yun yung mga kailangan nyo kapag gusto nyong i-convert yung inyong mga sasakyan, mga minivan, or kahit hindi minivan, into no-build camper van. Yun yung mga kailangan nyo talaga, yung mga pinakita ko. Lalo na yung power station, sobrang importante talaga nun. Pero yung pinaka-basic, kailangan nyo lang naman talaga ng maayos na tulugan, makakatulog kayo na maginhawa sa gabi. Syempre, yung makakapagluto kayo dahil sa mga camping sites, wala naman talaga kadalasan na makakain. Lalo na yung mga liblib na camping sites at mga raw camping site. So, kailangan makaluto ka para makakain ka, para hindi ka mamatay. Maraming salamat at umabot ka sa part na to ng video. Sana kahit papano may napulot ka, may natutunan ka, or kung wala man, sana kahit papano nalibang ka man lang. Abangan nyo lang dahil napakaraming camping and travel adventures sa parating. Dadalhin ko pa pala to si Netoy sa Bicol. Excited ako doon. So abangan nyo rin yun. Kakamping din tayo doon. Yun lang. Love and peace sa ating lahat.